Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basehan ng bawat break it down na kung saan gagawa tayo ng reaction video para tumaas yung earnings ko sa YouTube. Ano ba yan? Shoutout sa inyo lahat mga pre. Happy New Year. Alas 8 pa lang ng gabi. Sana maging mabisa tayo lahat ngayong paparating na taon. At putang ina, teka, bakit ba nandito to? Lalagay natin to dito sa kabila. Yun, booking ina. So, ano ba? Tayo, di ko na nilive to kasi ayoko kayo kausap. Shoutout nga pala sa Rooftop Cafe. Shoutout sa Alpha Guard, pre. Shoutout sa Black Manila. Shoutout sa Egocentric. Sila pa rin naman yan, putangin na wala naman pinagkaiba. At shoutout nga pala ito, Flip Top Merch pre, second site. Baka trip nyo, PM nyo lang yung Flip Top page. Tangin na, wag na natin masyadong patagalin pare. So papanoorin natin na yung laban ni Mot at ni Apex nung 2017 pa. Putangin, ang tagal na pala nito. Tangin yan. Wag na natin patagalin pre, let's go. Buong liga, syempre. Ito ay sa buhay tournament. Siya mang judges natin. Sa kanan ko, Valenzuela City represent, magigay para kay Apex. Yaman din lamang, nandito na tayo. Alam namin kung ng tenga at matuto ka na may mapag-usap. Artifice. Sa kaliwa naman. Tayo, naalala ko sobrang init na itong laban na to no? Nung nakita mo pa lang sa poster, Apex versus Mot. Kumbaga sa Apex parang comeback niya to no? Parang comeback nila nag-isa buhay siyang putangin na ang lala ng mga pinaggagawa. So ito naman si Mot, putangin na, di matalo-talo, parang ganun. Tayo lang init na ito. Dasmariñas Cavite represent, magigay para kay Mot. Alaalang nasa litrato o mga imahe na nasa isip. Balik tanaw kung tinatrato bilang mga... Ay gagi, may repin si Mot dito pre, Barrio de Barra. Sa mga di nakakaalam no, parang naalala ko yung Calabarzon Division dati. Parang doon kasi kami nagsi-tryouts Kasama yung kasama ko sila Topper, sila basta yung lahat ng mga tropang Bicol. Doon kami nag-tryout sa May Gilamot. Tapos ewan ko ba kung sino nakaisip, putay na gumawa ng grupo Barrio de Barra daw, magkakagrupo daw kami. So kung di ako nagkakamali, parang na-reping ko din siya ng 1-2 beses. Tas ewan ko ba, parang ayaw ko silang kagrupo. Sabi ko, putang ina nyo, umalis nga kayo dito, putang ina nyo. Anyways, yun lang, parang samahan nung mga nag-Calabarzon tryouts, parang gumawa sila ng grupo-grupo. Mga buhay na panaginip. Ito, tangin na langanin tong kanta na to, sikat to sa Spotify. Bata pa ni Mot dun no? Kasi Busarik bata pa rin siya dito. Pinag-usapan na nila. Tig-2 kalahating minuto sila. 9 judges tayo. Nanalo si Mot ng coin toss. Pili niya mauna si Apex. Sa buhay 2017. Pagkanatan. Pansin nyo ba parang buhay na si Mot sa sa yung mga, hindi ko lang alam kung ito lang ba pero maaalala natin yung kay laban niya kay Tipsy din. Parang lagi siyang nananalo sa sa toss coin o coin toss o coin toss. Pero yun, parang lagi niyang pinapauna yung mga kalaban niya. Parang napapansin niyo ba yun? Ano kaya yung mga nangyayari doon? Kasi pag sobrang dikit, putang ina yun nga, pag sobrang dikit ng laban nyo, mas mataas yung chance ang ikaw yung maaalala na huling ikaw yung maaalala ng mga hurado basta gagalingan mo lang yung round 3. Yeah, di ba? Parang Magaling, magaling. Magaling ka, di ba? Sa murang edad, agad-agad napansin ka nila. Itong obra, ginamitan ko ng Crayola. Hindi ko to palalagpasin, tang ina, pausbong ka palang tatagpasin na kita. Ako lalas na sa lalamunan ng idol niyong Wex. Pag nagpusod na ng buhok, mala Samurai X ako. Pre-Wex. Lagi kong naririnig yung Wex na yan. Di ko alam kung tatanga-tanga lang ba ako. Pero di ko alam may ibig sabihin yun, pre. Kumbaga minsan pag naririnig ko, parang umuoo na lang din ako. Sa lalamunan ng idol niyong Wex. Ano ba ibig sabihin ng Wex, pre? Pwede pa-comment na lang.
Pag nagpusod na ng buhok, mala Samurai X ako si Bato Cypex. Welcome sa una mong talo para hindi kita niloloko. Mararamdaman mo yung naranasan ni Price nagsusunugan na problema, hindi to promo. Kung yung bagsakan ni Chito, tinutono, ako yung bagsakan ko, Miko Soto. Bagsakan ko, Miko Soto. Putang ina, ito problema sa mga referees na hindi natin nagigets minsan no? Pero alam ko naman na hindi lang ako yung naka-experience at alam ko may ibang tropa pa rin naman na nakakaintindi niyan. So, alam nyo na, itatanong ko lang sa inyo, ano ba yun, bagsakan ko, Miko Soto? Marami ang nagsasabi na tagilid daw ako sa tarantado na to. O yan, nakatagilid na ako, masaya na kayo. Asintado ako, kaya kong patamaan to kahit nakapikit. Ganito talaga ang mga asintado, minsan tagilid. Masyado ka pa malambot. Hindi pa to ready sa bugbugan. Itsura niya mukhang papalaga ni Shay sa suntukan. Naglaban na ba si Shay sa kasi Apex, pre? Hindi ko alam kung magtropa ba sila sa ano, pero pakiramdam ko naman, ang alam ko magka-batch sila no? Parang sila ba yung batch 1 o batch 0? Naglaban na kaya sila? Putang na parang wala akong maalalang naglaban na sila. Tayo na mga mabisa no? Sakali maglaban sila, no? Kamusta na, M-Hat? Umaka pa rin grade 6 na katatapos na mag-ENSAT. Sa gitna ng noon niya may malaking peklat, di mo malaman kung na-headshot o nakipaglandian sa unicorn tapos na headbutt. Para akong terorista, garantisabog ang mga setup. Wala kang bars para cellphone na nasa dead spot. Imbis na trono, makukuha mo trauma na parang shell shock. Paano ka naging hip-hop kung yung get-up, panay bench at paint shop ang sarap mong pukpukin? Parang konti na lang yung ketchup! So, magsulat talaga sa ano, no? Magtahi, no? Nagigil din, Wala no? kami paki sa'yo ni Red Blood kahit magdala ka ng sarili mong pep squad. And guess what? Wala kami pakisay, parang nakonekta niya pa doon sa pen shop parang yung F-up na Skimenos. Nakonekta niya pa sa wala kami pakisay ni Red Blood. Kilala niyo ba si Red Blood, pre? Yung pinagsasabihan ni Sir Basil yung ano, wala akong pakialam sa'yo. Na yun. Kami paki 2x2, Crazy Mix Basilio versus Red Blood Spade, pre. sa'yo ni Red Blood kahit magdala ka ng sarili mong pep squad. And guess what? Ibubunyag ko sa round 2 yung pinakasikat na linya mong dinekwat. Oo, ilalabas ko ang baho mo na parang testigo sa korte. Ay na, no, pag dito ba mukhang dito nag-umpisa yata yung anggulong ano, naalala ko na to yung sa kapamilya, logo ng kapamilya. Para pakiramdam ko talaga magkakaroon ng butas yung mga MC na ano, no? Parang hindi naman siya butas, pre. Kumbaga may mabubuksan lang na anggulo na putay na bibit-bitin mo na hanggang sa maging bulbuling ka na. Putay na isipin nyo 2017 to, no? Tapos parang yung anggulo na yun hanggang ngayon nababanggit pa rin kimot, di ba? Oo, ilalabas ko ang baho mo na parang testigo sa korte. Isa kang bagong sibol na toge na babaksakan ko ng 88 kilong adobe. Yang hype mo, parang masamang pakiramdam. Mainit daw siya ngayon. Lagnat laki lang yan. Ang corny mo, bro. Palibasa laman ng kuko, timonggo. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Baliktaran. Hindi po pwede yan. Hindi ka makakaskoro sa akin. Defensive run. Mas matamis ka pa sa ibabaw ng leche plan at kahit undefeated ka, hindi mo ako mateteknikan sa pagkatalo wala ka pang karanasan, pues ngayon ka mabiberginan. Alam niyo ba kung bakit yung noon niya nagmukhang tensionhan? Kasi nabarito ng pellet dyan, tapos yung bala, bearing ng electric fan. Eto, Sebo Di Macho, effective yan. Ako pa rin ang nauna, kaya panes ka kay kuya. Ang parusa, firing squad, pero ang mga gamit ng baril ay basuka. Kung maere, manako, wala na kayong pake, mga puta. At least naparamdam ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, Tagalupa. Pag ako Nes kay kuya, at least naparamdam ko yung agwat natin, Tagalupa. Putangin na parang sinasabi niya, putangin na mo, isa ako ditong gods, pre. So, ikaw, putangin na mo, panis, baby ka pa, parang ganun. Ganda no? Tangin na simpleng ano lang yun no?
Sobrang sukat magsulat talaga ni Apex eh, no? Dati pa. Okay na. Maere, malako, wala na kayong pake mga puta. At least naparamdam ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, Tagalupa. Pag ako lumamong buo, kayo hinihimay nyo pa. Pagkatapos ng laban natin, wala ka ng kaluluwa kasi naidigay ko na. Ikaw ang dihado, pamihado. Bakit ka mo? Simot ka lang, ako ubos pati plato. Gagi, ang ganda ng buwelo ni Apex eh, no? Parang wala nang painit-painit. Putang eto kagad. Parang, yun, putang ina, bigla siyang nagpaulo. Kung mapapansin nyo, ang bilis yung lumanding ng punchlines ni Apex eh, no? Parang 2 lines pa lang, pak, putang ina, sasapakin ka na. Maganda rin yung pagkakatahi niya, pre. Basta magaling siya mag-multi talaga. Parang may mga pasundot-sundot, tas putang ina, babanatan ka ng bars, ng jokes. Parang, yung jokes niya parang alam niyo yun, parang naka-multi. Parang ano ba, parang si Kilan, parang ganun yung ano niya. Pero si Kilan kasi parang pansin ko si Kilan mas ano siya, alam niyo yun, parang mas dikit-dikit yung, or mas mahaba yung multi niya bago ilapag sa punchline na talagang aabangan mo kung saan niya ibabagsak. Ito naman si Apex parang smooth lang, iiksian niya lang pero putang ina, sasapakin ka niya kagad. Parang ganun kabisa. Tangin na, magandang round 1 mula kay Apex, pare. Nag-aapoy. Tangin na, wala nang intro, patayan talaga. No? Parang pagdating niya dito, yun lang din yung goal niya. Putang ina mo, papatayin kitang hayop ka. Isirain ko yung record mo. Puking ina ka. Anyways, pakinggan natin yung round 1 ni Mot, pare. Yun, batang-bata eh, no? Rhyme scheme, ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yun tinalo ko! Ay naman sa inyo ba, parang umpisa si Mot, parang medyo kalmadong bata lang na, ay, putangin na mukhang inutusan lang bumili ng ano eh, no, laurel. Tapos putangin na biglang nag-aalit pagkatapos, lahat yun tinalo. Putangin. Na agad! Pagtungtong mo kada battle, alam kong gigil kat preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya ba hilig mong makisalo? Nagkukumahog para sa title bilang pinakakwelang veterano na kinumpara yung sarili sa suicide bomber. Ganyan ka kadesperado! Kasi sa ugali mo lumipat yung pamagat ng yung kanta. Haring araw nga talaga kasi masyado ang pasikat pag sinipat ang sakit lang sa mata. Di ba dinamay mo si An Mateo? Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan. Gumawa pa ng ekstrang ingay yan babago mong racket. Daig mo pa palyadong missile sa kaka-wordplay, pati babae, tinatarget. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo! Simpleng wordplay, ano? Palyadong missile Ceasefire, tas ceasefire. sa kaka-wordplay, pati babae, tinatarget. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo! Madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan, parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Gagi. Maalalaman mong classic or sobrang quotable ng banat pag pinanood mo ulit tas wala pang landing, alam mo na yung ano na putang ina. Alam mo yun, yung parang maaalala mo ng sobrang habang panahon. Hindi ako nagkakamali, sa kanya galing to. Meron ako mga narinig na ibang battle MC na gumamit yung kada tira banggit pangalan, pero tangina mo kung para sa akin sisimot yung original nito, pre. Parang siya yung pinakaunang nakaisip na ikumpara yung tira banggit pangalan sa kung saan pa man. Tangina, lalaan itong linya na to, pre. Sobrang tagal na, tas alala mo pa rin.
Ano, parang pinaka, alam nyo yun, parang solid na haymaker ng round 1 na ano. Momentum na putang na para saan, ano eh, alam nyo yun, parang isa sa mga super punchline na pak, putang ina mo. Ganda nun, pre. Si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan, eh parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Kaya mo. Ano ka, pre? Kaya kung si Apok, parang nalimutan yung parachute. Ginawa mong comedy, kanyang galawan. Ikaw naman yung nakaparachute sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya Alam nyo ba yun, yung kay Holyfield, tapos naglalaban sila, putang na bigla may parachute na ano, na dumating, putang ina nga. shoot sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya pala nung ahon, may dala daw siyang 16 na sakong. Bigas na antimanong makakain kung sakaling lutuin daw yung laban. Doon ako sumang-ayon kasi magaling ka nga magsaing, magpadingat sa ilalim, pwede ring bahaw na pamatong, total gawain mo naman lagi yang sumapaw at gumatong. Inambing pa sarili kay Mike Tyson, sa payat mong yan, seryoso? Umaastang maton, wag mo nga akong niloloko. Samantalang sabi mo kay Target noon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ako. Ayan si Apex. Sa pagkumprota ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal. Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Galing ni mo tayo, no? Atensyon ay garapal, puro papansin, madalas pa kong magpasaring. Gusto siya lang ang malakas, kaya pala galit siya doon sa nag-gym. Pero si Apex mabangis, yan ay bibihirang masawi. Sa tagumpay ay mabilis pag may gabay kang magwagi kasi nga galawang artipis. Yang sulat mo ay panay tagpe, parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Tangay na yung brace, yung panghugas. Tangay na yung advertisement no, nasali niya pa sa verse niya. Ang daming moments ni Mot, pre, di pa tapos, pero wala, putang ina. Sulat mo ay panay tagpe, parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Oo, hati-hati sa papel. Yun ang saktong punto sapagkat tila may gamit na gunting. Kasi may katulong kang pangkat. Pero Gunting, pangkat. Pwede pakat. ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to, yun ang di mo matanggap. Kasi kung si Looney bukas na libro, sinamantala mo yung pangungopya sa aklat. Oo, magaling ka nga mag-multi, pero yung style mo sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton sa kakahasel mo manghuli ng sangkap, para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle kasi ikaw yung Looney na pangga. Putang ina. Kaya limaw talaga si Mot, no? Alam mo yun, tangay na sobrang lala niya din talaga dating-dati pa. Tapos, ewan ko kung ano nangyari sa kanya, biglang lumaylay yung ibang battles niya, lalo na nung sa PSP, di ba? Tapos biglang, kung maaalala mo yung mga pinaggagawa niya dati, putangin na 2015, ay 2017 to. Kundi ako nagkakamali, nakabattle to si Mot parang December ng 2015 sa day 3 eh. Gagi angas eh, no? Tapos kung sakaling maglaban si Looney sa Kasimot, kasi parang may banat si Looney, di ba, na sobrang bobo na ito, dapat sa day 3 to nilagay. Tapos, tayo na pag naglaban si Mot sa si Looney, tayo na mukhang, ano, no? Alam niyo yun, yung parang callback sa mga nangyari na, putang ina mo, sasabihin mo, putang ina mo, anong day 3 ilagay? Parang yung sinabi ni Mot kay, kay Zaito, yung kampiyon na ng Cavite, yung dating grade 3 mong kalaban. Puta, di ba? Tingin ko mga anggulong pwede siguro magamit. Depende kung trip niya. Pero pakiramdam ko, naisip niya na din yan. Pero kung ikukumpara natin dito, pre, puta na round 1, hindi ko alam, pre, pero sobrang daming moments ni Mot dito, pre. Alam niyo, yung mga nakatatak talaga. Solid din yung ni Apex, no? Yung kabit, yung dikit-dikit na, yung
yung pagtahi niya ng mga bara niya, tangin na sobrang solid din. Pero pagdating sa, alam niyo yun, super duper ultra mega punchline, putangin na mo talaga eh, no? Parang commentator sa basketball yan, kada tira banggit pangalan, yun. Saka yung ender pre, Looney na panggap. Putangin na sobrang lalang double meaning na ano eh, no? Tangin na ang ganda, putangin. Putangin na nito, no? Mabisa talaga tong hype na to. Pakiramdam ko para sa akin pre round 1 malinaw na mot yun. Ano pa ba? Saka nga pala ano, ito pala yung ginawa natin ng reaction video kasi naalala ko nung nagkausap kami ni Kayram bago pa yung laban. Kumbaga parinig siya sa akin ng mga banat niya. Parang tinanong ko agad pre kinamusta ko. Gagi kamusta ba sulat ni Mot? Tangina sabi ni Kayram, gagi ano sobrang handa ni Mot ngayon pre. Talagang naghanda siya na maigi. Parang nakikita niya daw yung parang Mot versus Apex na parang yung paghahanda ni parang yung battle ni Mot dito kay Apex. Parang ganun daw yung paghahanda ni Mot kay Tipsy. Kaya putangin na sobrang excited talaga ako nung pre. Gagi. Pero yun. Anyways. Wala pre. Putangin na ano pa ba masasabi mo kay Mot? Ang lakas ng round 1 niya pre. Putangin na sobrang lala. Putangin na yan. Alam niyo yung parang kahit sobrang lakas din ng ginawa ni Apex. Putangin na mas pinakita ni Mot na gago ito mas malakas to. Puking ina ka. So yun. Pakiramdam ko round 1 pre kay Mot. Kayo antayin nyo pre. Pakinggan natin round 2 ni Apex. Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Anong pinagsasasabi mo, Mot? Punyeta ka peste, puro ka mema putapete, wala kang kwenta kay Kajente. Kung ikaw yung Mot, ako yung raketa na di kuryente. Super rookie, ulul, rapper na wannabe. Tangina yung boses, tunog squatter sa Jollibee. Pero wag kang mag-alala, di ka mapapahiya sa akin pag ako nagpahiya sa'yo. Kaboses mo yung mga tambay sa Riles, nakakilala ko. Ang ingay-ingay neto, kala mo naman inaano. Hindi porket kamukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Sabi niya kay Pinaalala pa sa atin yung kantutan ni Jito eh, no? Tapos Onax, anak, Olax ka no? Onax, talo ka na. Perfecto na scheme. Diyan ka magaling magbaliktad, parang cook sa burger machine. Estilo mo anagram at palindrome para kunwari alam niyo yun, solid din yung mga punchline ni Apex na mabilis dumating. Parang para sa akin para sa akin sapak na kagad yun eh. Sobrang galing mo magbaliktad, parang cook sa burger machine. Alam niyo yung parang tumatama rin talaga yung suntok niya. Pero kung ikukumpara natin dun nga sa parang round 1 ni Mot na, alam niyo yung parang sobrang haba ng buwelong parang mas malakas na punchline eh, no? Parang lumulutang. Parang ganun. burger machine. Yung tulad doon, yun nga, solid yun, burger machine. Estilo mo anagram at palindrome para kunwari mabenta ka. Para kung watawat ng Pilipinas, subukan mo kung baliktarin, putang ina, gera na. Gagi ganun pre, no? Puta yun, tangina sobrang solid nun, tangina. Sabi ng iba, mahirap daw yung ginagawa niya. Ako'y na-shock. Wow! Alam mo kung ano kabaliktaran ng wak? Go! Lahat daw kaya niyang baliktarin. Yung pitbull na buntis, baliktarin mo nga. Tingnan natin kung di kakagatin sa mukha. Napaginipan ko kagabi na ako'y kanyang naisahan. Dahil yung mga bara ko ay aking nakaligtaan. Nagising ng pawisan pero napangiti na lang kasi kadalasan ng laman ng panaginip ay ang kabaliktaran. Eto na ang revelasyon. Yung ABS-CBN niya na linya mga pare aking napag-alaman na ginaya niya lang yon doon sa OFW na battle rapper sa Japan. Palakpakan ang kanyang kamamahan. Ang pangalan ng pinagayahan, Michael Joe.
Subukan nyo panoorin yung Ultimate versus Michael Joe. Malamang ikabatrek nyo. Sobrang nagandahan ka doon sa bara ni Michael Joe. Ginamit mo. Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ. Ano, nagulat ka, no? Alam ko. Ganyan mag-research. Ganyan mamuna. Para kang kurakot sa customs, pati OFW, ninanakawan mo pa. Galing ka. Gagiangas nung binabuksan niyang angulo yun, tapos parang sunod-sunod yung sapak siya dito. Ano pa naman, umaapo yung papel pag sumulat siya. Galing ka nga sa tamod ni Tipsy D kasi magnanakaw ka rin katulad niya. Apex Tipsy hindi pa nagaganap din eh, no? Ang sobrang daming posibleng malulupit na matchups talaga para kay Apex eh, no? Ayan, Apex versus Shay, Apex versus Tipsy D. Putang ang dami pre. Sana hindi ko alam kung ban eh, no? Pero sana bumalik. Tipsy D kasi magnanakaw ka rin katulad niya. Philip Crump pa, di ba? Si Tipsy D, mala Robin Hood. Nagnakaw ng bara sa kano. Ikaw, parang gobyerno. Kasi yung ninakawan mo, mas mababa pa sa'yo. Kunwari, walang alam mo, ang sarap banatan. Yan, ganyan ang mukha ng maang-maangan. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. Para makilala, dinaan mo sa ABS na alarma tuloy yung kompas ko sa'yo. Kung ganyan lang din pala eh, dapat ang apelido mo, Thomas, Morato. Namamag-asa pa naman nanalo tong gago na to. Baka nakakalimutan mo, simot ka lang. Simotaro ako. Yan na ba? Motaro. Pamilyar sa akin yung Motaro, pre. Kaso, kumalala kung saan ba. Alam ko Motaro yung... sa motor ba yun? Yung mga piyesa sa motor. Kalimutan mo, simot ka lang. Simotaro ako. Yan na ba ang bagong bida sa net? Nang gaya ng linya porket, nagmukhang astig lang saglit. Pero para sa kapatira, nagpapatira sa puwet. Para siya si Artino ng Gubad Enigma. Ayoko na tong makita ulit. Solid din yung ender ni Apex, no? Kaso parang hindi masyadong nasalo ng tao. Pero mas malakas yung round 2 ni Apex kaya sa round 1 niya yun, no? Tangina. Yun nga, yung anggulong nabuksan niya na yun, putang ina, sobrang bisa nun, pre. Na sobrang ganda nung anggulong yun na pwede mong iako sa kimot. Hanggang ngayon, putang ina, buhay pa rin. Parang ganun, di ba? Tapos parang nung na-open niya yung angulo na yun, parang sunod-sunod pa, parang sobrang bilis, parang sobrang daming punchline na ano, pa sunod-sunod na tumatama. Hindi mo kayang baliktarin yung may ebidensya. Parang gobyerno, yung mas mababa sa'yo yung ninanakawan mo, parang ganun, pre. Tangin na sobrang bisa ng round 2 ni Apex. Mas maganda para sa akin lang naman. Di ko alam kung para sa inyo, no? Para sa akin, mas maganda yung round 2 ni Apex kumpara dun sa round 1 niya. Nakalimutan ko na yung round 2 neto ni Mot Paragoy, pero di ko lang alam kung kaya niya. Yan yung kakaiba kay Mot eh. Napunta na sobrang lakas na ng bibitawan ng kalaban niya, lalo na ng mga panahon na to, pre. Malalakas yung bibitawan sa kanya ng kalaban niya na parang putang ina, kaya mo kayang abutin yan. Tapos biglang, alam niyo yun, naaabot niya, putang ina. Lagi parang bigla ako naisip, mukhang eto yata yung panahon na hindi niya pa kaibigan si Kairam eh, no? Happy New Year, parang Kairam. Check! Yo! May nagsabi na sa akin na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Pero sinubukan kong tignan, puta, magkaiba naman yung ginamit na ideya. Tingnan to. Una nagsabi niyan si Plasma, gago kung usapang sulatan lang. Ay gagi oh, si Plasma nga pala. Tangin na si Plasma ba gano'n nun? Pero feeling ko si Plasma nga. Sabi niya, unang sabi nun si Plasma, tangin na, sobrang dami na talagang battle eh, no? Nakakalimutan mo na yung mga tangin lamok to eh, no? Putang ina niya. Tingnan to. Una nagsabi niyan si Plasma, gago kung usapang sulatan lang, orihinal ako bumara. Kayo kung magbintang mga bara-bara, eh ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako. Ngayon, sinong gaya-gaya? Isa pa siguro ni Mot lagi pre po tayo na meron siyang solid na pre-mid na putang ina, alam niyang ibabanat sa kanya, no? Tas pak. Ganda yun.
Eto bang, nakikita nyo ba itong ano, may bandana sa ulo, pre? Teka, asan na ba yung mouse ko? Kita nyo ba to? Eto. Mukhang ito yata yung talon ng talon eh, no? Nung sa finals naman nila. Asan na kaya to? Kilala niyo ako! Ano ba sabi na ulit? Taga lang, may naalala ako eh. Yung parang cook daw sa burger machine, buti pa yon kasi marangal yung ginagawang pagkayod. Ikaw, palibasa, easy money, nagpapatsupa sa bakla kasi doon madali kang sumasahod. Kilala niyo ako! Mahilig... Parang cellphone si Busarik. Kanina pa yun eh. Huwag na, ano ba? Ano siya dyan, boss? Cellphone ka ng cellphone, boss. Parang... Kilala niyo ako! Mahilig mandamay ng jowa ko. Diyan magaling si Apex kung ilalarawan ko. Naalala ko tuloy si Romano Trapido. Kung saan sila mahina, dun sila pinakamalakas. Pues mahilig sa baliktaran to, kaya alam kung saan ka malakas, yun ang kahinaan mo. Pues, nobya mo naman yung idadamay, simulan mo ng matakot. Di ba nilalak mo yung panty niya pag lumalabas ng bahay? Naknang puta to, ang damot. Sigurista ka masyado sa ganong punto pa umabot kung sa bagay kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino pumapasok. Kahit may regla, walang patawad. Talagang sarado daw dapat. Kaya yung pandikit ng Modest sa mismong puke nakalapat. Sa mismong puke nakalapat. Dikit ng Modest sa puke mismo nakalapat. Hindi lang yung panty yung kinakatakot na mapasok ng mga manyak, pati napkin kinakandado. Kasi mas sigurado daw pag padlock, wordplay. Total mahilig ka sa pangsarado, may payo ko sa'yo, Ogag. Saktong-sakto pag yung nobya mo ayaw magpa-odrag. Imbis na dildo, gago, gamitan mo ng doorknob. Di ba ganyan kating magdikhead, ikaw pa mismo naghayag. Sabi mo kay Apok, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya kadikhead. Pero sa pananagutan, walang bayag yung anak nga ngang di pa marunong maglakad. Tinakbuhan na agad. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo na panindigan. Kung yan na buo mo ang supling, di mo na nagawa pang balikan. O uwais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan, pues makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng 1 taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Ano nga ulit yung ano? Teka nga. Yag yung anak nga ngang di pa marunong. Sino bang may kakambas? Kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan. Gets siya naman siguro yung reference niya doon, yung 12-month bars niya. Ano, Pex, tatalikuran mo na lang? Ganun na lang ba yun? Tulad ng paglimot mo kay Boss Lots, porque may Boss Lots ka na ngayon. Naalala mo pa ba nun, pinag-aral ka niya, Pex, para magkasilbi, talino mo. At di ba bilang kapalit, sa kanya mo unang pinatikim yung sisid marino mo? Parang dalawang Itsura ni Matdo, parang batang nangasa. yung sisid marino mo. Uy! 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 Diba? Mukha na mimikon eh, putang yan. Parang dalawang magsasaka na nagkalapit, na nagbibigayan pabalik kasi tinutustusan kanya ng bigas kapalit ng pinapakain mong malagkit. Apex at Boss Loss ang lupit, kaso nang hinayang ako. Gusto ko sanang i-wordplay eh, puta nahirapan ako. Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spell-it backwards, total, nagbabalik-tarang kayo! Kaya pala sabi mo kay Badang, all 3 rounds siyang magmumumog ng bayad mo. Alam na alam yung kababuyan, palibhasa na turuan kang sumubo ng banayad at sagad sa lalamunan. Kaya sa artipis, natanggap agad kung sip-sip lang ang puhunan kasi pag sumupayan, walang sayad, parang ilustrado na nagkulang. Ito pa na-post, tatanong Simple lang no, walang sayad, parang ilustrado na nagkulang grupo nila sayad. nga
naman, masusubukan ka ngayon. Sino nga ba yung sanggol mo na iniwan at baklang karelasyon? Mukhang pag-amin na lang yata ang iyong natitirang aksyon, di ba idol mo si Looney? Pues irebat mo lahat yun! Kagi lalapre, no? Putang ina. Pareha silang beast mode sa round 2 no? Parang pinuruan ni Apex gamit yung pagnanakaw ng linya ay pagnanakaw ng idea doon sa kapamilya angle. Parang sunod-sunod yung solid na mga haymaker niya doon. Tapos eto naman si Mot, parang ganun din yung ginawa, no? Parang about naman doon sa anak. Parang di pa marunong maglakad, tinakbuhan mo na agad, putang ina. Kagi ang lalapre, putang ina talaga na ito, dalawang to. Ano ba, tangina, hindi mo din pwedeng, ano ba, parang, feeling ko siguro pre kung sakaling i-scorean mo to, na masasabi mo mas madami yung tumatamang suntok ni Apex. Pero mukhang mas madadami yung parang mga hook ni Mot pre, pakiramdam ko. Pero kung puntuson, tas parang hindi naman na knockout, kumbaga sa boxing parang lagi nilang nahalintulad to sa combat sports, lalo na si Boss Arik. Pero yung pakiramdam ko pre, yung round to, hindi, mukhang tabla no? Parang hindi mo din masabing parang napatumba ba ni Mot si Apex dito sa round 2 na to. Tapos ganun din sa side ni Apex pre. Pero gagi ang solid nila pre, putang inang yan. So round 1 Mot, round 2, it's either na counting Mot or tabla pre, parang ganun. Pakinggan natin round 3 ni Apex pre. Classic no? Tangin ng laban to. Ayun na, bilang battle MC, parang tingin ko ganito lang din naman yung mga gusto namin lahat. Yung hindi ko alam kung lahat ba, pero no, ba't parang sabing okay lang siya, no? Ano ba? Nag-sorry ba si Mot? Kailangan mag-rebat. Hindi ko kailangan mag-rebat. Okay lang. Ay, dalawang humble na tropa, no? Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba yung ninakaw mo na linya? Logo ng kapamilya, di ba? Nagde-deny pa siya. Sige na nga, change topic na tayo, halatang naiilang ka na. Nakakaumay ka. May tamang timing kasi kung kailan pwedeng magmalalim tulad ng pag mag-isa ka, chinecheck mo yung dede mo sa salamin, o di kaya pag yung kulangot mo, berde at malagim, yun. Yun ang Yung intro ni Apex parang hindi na naging epektibo, no? Kasi mukhang na maganda yung rebat ni Mot ng round 2 niya. Na ginaya mo nga lang yung sinasabing ng gagaya ako eh. Sino gaya-gaya? Parang gano'n, di ba? salamin, o di kaya pag yung kulangot mo, berde at malagim, yun. Yun ang tamang panahon na pwedeng magmalalim. Tinalo mo si Fangs pero putapeti ka pa rin. Kung nakalusot ka doon sa mukhang Apex na may sakit, patay ka ngayon sa Apex na magaling. Palaliman pa gusto mo? Aba, huwag mong hinahamon si Kajente. Lunod ka sa akin, boy, di ka na makakaahon pa sa Disyembre. Kolonyal mag-isip. Kala niya nakatira siya sa California. Buti pa yung iba may classic na galawan na parang karinyosa. Balita ko, mahilig daw makipag-69 si Motmot sa Mariposa. O, baliktaran 69, Motmot, Mariposa. Wordplay ka ng wordplay, yung pamilya mo, isang linggo ng puro yakisoba. Ako, mapa-mainstream mo, hindi Gagi. Putang ina yan. Ang unpredictable shit yun eh, no? Palaliman daw, tapos biglang, putang ina, wordplay ka ng wordplay. Yung pamilya mo, isang linggo na ulam, yakisoba. Motmot, Mariposa, wordplay ka ng wordplay, yung pamilya mo, isang linggo ng puro yakisoba. Ako, mapa-mainstream mo, indie man, laging indie man. Ikaw, taga Cavite, taga Area 1 ka lang. Ako, nasa Area 51. Pati yung kailangan i-replay din. Nasa Area 51, Alien. Okay, nasa na yung mga pinagmamalaki mong kanta? Nasa Spotify na ba? Huwag kang feeling ate gay, tanga. Bakla ka naman talaga, di ba? Tingnan mo, na-deny ka pa. Mot ka ng mot dyan, baka mamaya butterfly ka na. Huwag mo na itanggi. Nasa YouTube na yung sekreto mo ngayon. Tom, kung di ka talaga bakla, bakit mo ninakaw yung vibrator na naka-on?
Kaya di na ako magtataka kung biglang maging bayot kasi para kang bakla na may bulutong. Bading kamot, ops, wordplay. Bading kamot. Sangkatutak ang tagasulat mo sa Cavite. Tapos magyayabang ka sa amin, tingnan nyo, ayaw pang umamin. Alam mo kung paano ko nalaman na may ghostwriter ka? Nagparamdam sa akin. Inek nyo kasi masyado, ayan na willy ng gusto. Kaya yung lihim na buko. Anong sinasabi mo bro? Sinusulatan din ako ng napili kong hukbo. Mali ang kutob mo. Ayoko sa ghostwriter, takot ako sa sarili kong multo. Yung mga tinuturing mo kagrupo, binuko kasuputan mo. Bukang bibig mo daw palagi, namamalimos lang po. Kaya yung lyrics niya, parang Biblia. Maraming kasulatan to. Para kang bentilador. Mahangin ka lang kasi may makina ka sa likuran mo. Ikaw, tangina mo, ikaw, ang babong ng flip-top. Kala mo mag-isa, puta, marami pala. Tangina, kailangan mo pa ng ghostwriter, lalaki ka ba? Motivated? Tangina, motivated, tas ganyan mo ka. Nakakasuka. Isa lang ibig sabihin niya, nagsasabu ka. Kaya wag ka na mag-feeling henyo sa mga tao. Parang hindi parang hindi masyadong yung angles na napili ni Sir Apex sa round 3 niya, sa tingin nyo. Parang alam nyo yun, yung parang nagpapasulat ka, parang ganito, ganyan na Parang hindi tumatama, hindi effective yung anggulong napili niya. Sa tingin ko lang. Hindi ko alam kung sa tingin nyo, ganun ba? Pag wala ka pang talo, ibig sabihin, hindi ka pa kumpleto na sundalo. Hindi ka pa kumpleto na sundalo ako. Tapos parang may paganto-ganto din siya, yung parang nakakalimot siya ng konti. Pangatlo na yata ito eh. Pagdating sa entablado, barumbado, mga freestyle sa ulado, iyo, Pinas, sulugan, BRB, nakakatatlo na ako. Kung di ako sumali, nakatikim ka sana ng kampyonato. Alam mo kung ano katugma ng kampyonato? Mag-usap na lang ulit tayo pag kampyona ako. At sinyo, makulit lang yung boses mo. Kaya sila natuwa. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo sa akin, wala na bang iba? Ano ba? Inaasar akong bakla ng duwag. O di ba ang luba? Pues sana nga may kasala yung laban natin para maputokan na kita sa mukha. Parang tingin ko siguro mukhang nauga si Apex siguro sa mga rounds ni Mot sa tingin ko, pre. Guess nyo ba yun? Yung parang tas alam nyo, pakiramdam mo kasi nakaka-apekto din pag parang, halimbawa, yung tao, di mo alam kung nakikinig pa ba sa'yo o hindi. Parang ganun. So, tingin ko yun, may, yung angulo, mukhang hindi maganda yung napiling angulo siguro. Which is gets naman kasi parang ito, bago-bago pa si Mot na ito eh. Kumbaga, virgin pa yung puwet eh. Pero yun, tingin ko hindi masyadong yung anggulong napili ni Apex. Tas, yun, meron siyang parang hindi naman stutter ba tawag doon? Parang pag nakakalimot siya tas parang inuulit niya na lang na parang ganun. So yung intro niya din sa tingin ko parang sakto lang. Parang nagkaroon si Sir Apex ng mga konting dragging sa round 3 niya Anyways, pakinggan natin round 3 ni Mot, pre. Tingnan natin kung ano ba to. Gago, di ako nagpapasulat. Sa sulat ko, ako ay confident. Sinasabihan mo akong nagpapag-ghostwrite. Tawag doon, compliment. Inan to? Tapos sinahanapan mo ako ng kanta. Hintayin mo yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Mixtape no. Tapos ngayon po tayo na kung makikita nyo yung mga kanta ni Mot, no? Tayo na sobrang susolid din. Ubi, nilunit abra, gumanap to na kalaban. Tinira-tira sa mikropono, bigla pang in-RKO, literal na binanatan. Nakaka-insulto naman yata kung paano ka pinakinabangan title ng pelikula, respeto. Pero yung karakter mo nilapastangan. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka kalakas kay Looney. Tipong magkumpare lang kayo. Di mo alam, sinasabotahe ka na bro. Alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Papamasahe siya sa'yo. Kung papansinin nyo yun, parang pasok na wordplay double meaning shit no? Kaso, yun nga, alam naman natin yung nangyari after nito. Mukhang nabuko. Parang
binuo ni, hindi ko alam kung si Soriata may sabi nun eh, no? Tangina, isa pa yun, tangina Mot versus Soriano, classic na finals. Nagpapamasahe siya sa'yo. Oo, ikaw ay tao lang ni Luni. Tagahugas ng platito ni Ronhelli. Kayo lang ni Abra yung komplikado kasi di ko alam kung sino ba yung Becky. Kasi real talk, nasa YouTube pa yung bid. Lagi silang partner sa mga gig para sa hip-hop daw yung standout. Nung pinanood ko, putang ina, magkaduet pa sila kumakanta ng Thinking Out Loud. Huwag mo itanggi. Baka itanggi mo pa. O ay dahilan, kababaihan, pinapatili nyo lang sila. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. Pero walang... Yeah, meron din pala si Mot yung inuulit mo ang nakakalimutan kung ano. Tangina, saan ano na nga ba ulit sunod? Pakiramdam ko last battle ko, meron din akong mangilan-ngilan na ganyan eh. Kaso yun sa kanya. Pangarap niya na raw yan noon pa. Sa katunayan, para sa katanyagan yung mga tala na mismo ang niluluhuran niya. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod. Pero minsan, ikaw yung sinasandalang pader kasi tagakamot ka ng likod. Tagasunod parang anino. Parang alalay eh, no? Taga-amot ka ng likod, sinasandalan ka lang. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod. Pero minsan, ikaw yung sinasandalang pader kasi tagakamot ka ng likod. Tagasunod parang anino. Ni Ron, Abra at Loon, sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayad, sa ilustrado, siya yung naglagay ng loose. Pues ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Ikaw ang napili na alipin. Nagpauto ka naman dudong. Binilog lang yung utak mong kulangot para gawing katulong. Pero sa utos ng mga utuso, mukhang nasanay ka na yata. Pues mananatili ka ng alalaya. Hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong laruin. Para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pa baliktarin. Tingin ko doon knockout doon pre. Tingin ko knockout doon. No? Lalo na ng mga panahon na to. Tingin ko gagi yun na yung pang knockout ni Mot. Ang inang bisa, no? Parang, alam nyo, yung parang, yun nga, yung parang ginagawa na ni Mot na baliktaran. Tapos parang nagawan niya pa ng kakaibang, pag binaligtad mo po tayo na ganun pa rin. Yung kahit pa baliktarin. Alam mong sobrang classic din ng linya na yun kasi, alam nyo, parang hanggang ngayon nagagamit pa rin eh, no? Yung let's go, pangi, let's go. Ay, let's go, pangi, let's go. Kahit pa baliktarin. Classic. Pakiramdam ko pre, puta na. Yun yung pang knockout ni Mot sa round 3 pre. Mo ngang alila ay alila kahit pa baliktarin. Ang lakas mo magbuhat ng bangko, nakikikalong ka lang pala. Habang ako mismo yung bangko nakatayo sa sarili kong paa. Kasi nagsusulat to ng magdamagan hanggang takip sili may maglaon. Kaya nakatakdang lumubog tong haring araw. Sa nag-ensayo ng maghapon, sakto na mga ko'y may kanta na lilim na sa liwanag mo'y lalamon. Kaya sa huling yugto ng isa buhay, wala nang haring araw na aahon. Classic pre. Flip top vuelta pala itong 4. Apex versus Mot. Magigais pang beses para sa kanila. Yeah. Paramdam ko 3 malinaw kay Mot yun pre. Yan yung mga laban na panalo talaga lahat. Pero advancing sa tournament, 9 judges, ang boto ng hurado, 9-0 para kay Mot. Parang kailan lang no? Tapos putang ina ngayon, mukhang malapit na nating matunghayan ang Looney versus Mot. Pakiramdam ko, ngayong December yan pre. Pakiramdam nyo. Tingin ko mangyayari yan pre. Tingin ko mangyayari talaga. Kita nyo ba yung parang pag-judging ni Mot? Ay ni Loons dun sa battle nila na Mot, pukay ina mo, kita kitsun. Support. Parang may ganun siya. May ganun siya sa bandang huli.
Kaya gawa mo, boss. Boss, kanina ka pa. Putong ang ina, boss. Ayun na, boss, cellphone ka ng cellphone. Ngayon naman. Kaya, ano kaya yan? Mga papel, mga tissue. Wala yung mga motivated. Yun, tayo na classic na laban mula kay Apex at kay Mot, pare ko. Putang ina, sobrang lala. Kumbaga one for the books. Pero yun, congrats dito, Mot. Maraming salamat sa gantong klaseng mga battle, Flip Top. Tayo na, number 1 talaga, no? Maraming salamat, Flip Top, Apex, Mot, Sir Apok. Mag-judge ka. That's dun sa mga papel ni Bosarik na ginanon niya. Shoutout sa inyo. So, huwag na natin masyadong patagalin to, pre. At na natin maraming salamat din sa panonood, mga tropa. At Happy New Year, pre. Kita-kits tayo soon. ASAP.